Inaalipungan na raw ang ilang residente sa Hagonoy, Bulacan dahil sa hindi humuhupang baha. Damay na nga raw ang kanilang kabuhayan kaya sila na ang gumagawa ng paraan dahil wala naman daw tulong ang mga palpak ng flood control projects. Live mula sa Hagonoy, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, gaano pa kataas ang tubig dyan? Cheryl, dito nga tayo sa Barangay Iba sa Hagonoy, Bulacan at hanggang ngayon kahit tirik ang araw ngayong buong Biyernes, hindi pa rin humuhupa ang level ng tubig dito. Ayon sa mga residente, halos 2 linggo na daw itong tubig dito pero hindi pa rin ito humupa-hupa at nagkandalugi-lugi ng araw ang ilang mga negosyo dito at patuloy pa rin sila nandito. Maaraw na pero lubog pa rin sa baha ang Barangay Iba sa Hagonoy, Bulacan. May bahaging hanggang bewang ang taas ng tubig, kaya ang mga residente todo taas ng kanilang shorts at pantalon para hindi abutin. Pero dahil hindi naman tumitigil ang buhay dahil sa baha, ang mga residente muna ang bahala sa diskarte. Lalo't 2 linggo na raw lubog ang Barangay Iba na sinibayan pa ng high tide. Kwento ni Tatay Ben Bautista na tricycle driver, halos lahat na sila may alipunga dahil hindi humuhupa ang tubig. Pero kailangan pa rin kumayod dahil wala namang choice. Hindi kami iniiwanan ng baha. Kaya kami lahat doon halos may alipungan na kami. Lahat ng lugar na malalalim pinupuntahan namin. Talagang kalunos-lunos yung pag nakita mo yung mga tao doon, yung mga bahay. Talagang lahat. Alang piniling hindi lubog. Hiling niya, sana maramdaman naman ang flood control project sa lugar. Lahat ng flood control gibal lahat. Hindi nakatulong sa tao, sa mamamayan. Bagkus, lahat ng ang nakinabang ay sila lang sa gobyerno. Kaya kami, sanay na sa ganito nga, hindi na kami kumigibok. Si Nanay Lolita Gutierrez naman, 3 araw isinara ang kanyang putasan dahil sa baha. Back in business man daw siya ngayong araw, sobrang tumal naman ng benta. Mula raw sa 3,000 pesos kada araw, ngayon 400 pesos na lang. Sana po matulungan kami kahit paano. At sana hindi lang kami, yung buong barangay matulungan ng ating pamahalaan. Naabutan naman namin si Tatay June na pasan-pasan ang pagkain ng kanyang mga manok. Kwento niya, sumasakit na ang paa niya sa paglusong. Nalunod na rin ang kanyang mga alaga dahil sa baha. Masakit naman, no? Malungkot. Bakit po, sir? Dahil alaga mo nagkakalunod. 10 araw na nakalubog sa baha ang Barangay Iba dito sa Hagonoy, Bulacan. Ang ilang residente, kanya-kanyang diskarte. Katulad na lang ng tricycle na dumaan sa aking likuran. Medyo mataas siya ngayon kumpara sa normal na sasakyan dahil nga lubog sa baha itong barangay na to. Dahil nasari na lang sa baha ang mga taga-barangay Iba, nag-do-it-yourself o DIY flood control ang ilan sa kanila. May mga naglagay ng kahoy at hollow blocks, gaya ng bahay nila Jasmine Aguila. Aniya, total, wala rin naman daw aasahan sa flood control projects ng gobyerno, sila na ang gumawa ng solusyon. Wala kung di kami mag-iisip ng paraan. Wala naman tayong aasahan sa government natin, lalo ngayon Kaya din lumalalim yung tubig dito, gawa nung yung flood control na ginawa nila sa may bandang Iba na stop. So yung tubig, talagang todo yung arangkada dito sa amin ngayon. Bukod sa barangay Iba, 4 pa raw ang bahang barangay. Sa datos ng DPWH, 42 ang flood control project sa Hagonoy, Bulacan mula 2023 hanggang 2025. Higit kumulang 3.52 billion pesos ang halaga niyan. Pero ang mga taga-Hagonoy, hindi raw ito ramdam. Sa panayam ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa programang Ted Filon at DJ Chacha, mas lumala ang baha sa Bulacan dahil sa high tide. Pero makakatulong daw sana kung gumagana ang flood control projects sa lugar. Kung nagawa po lahat yan, magiging effective, mababawasan, I think, kung nagawa talaga ang mga flood control. Kasi kami, in the side of provincial government project, yung ginagawa po namin talaga nagdadagdag po kami ng mga irrigation, irrigation di canal. Of course, pag gumagawa po kami ng mga kalsada,
may mga kanal po yan, naka-drainage po yan sa gilid. Sa ngayon, idineklara na ang state of calamity sa buong probinsya ng Bulacan. Cheryl, nakapanayam nga natin kanina ang local MDRRMO officer ng Bulacan at ayon sa kanila nitong Miyerkules pa daw inideklara na state of calamity ang buong probinsya. Inuuna raw nila ngayon ang mga lubog sa baha na nasa evacuation center at meron din daw silang mga tulong para sa mga merong agricultural and infrastructure damages para nga daw sa early recovery ng buong probinsya. Suspendido pa rin ngayon ang ilang pasok sa ilang eskwelahan dito dahil pinasok ng tubig baha ang ilang classroom na ngayon ay hindi mapakinabangan. Ayon sa ilang residente, ay tumataas daw tuwing gabi itong level ng tubig dito. Pero mabuti ngayon at hindi pa natin to nararamdaman. Cheryl, kasalukuyan parang normal ang mga residente dito. Kung maririnig ninyo sa aking background, meron pa nga nagkakaraoke dito at bukas lahat ng tindahan na parang walang baha dito. Yan mo ng latest. Balik sa inyo dyan, Cheryl. Maraming salamat, Alexis Ebue. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.